Hello guys, ngayon gusto kong ituro sa inyo kung paano ba maging mas effective ang pagtatrabaho mo bilang networker sa Facebook. Well, unang-una guys, kailangan bilang networker, isipin mo na para kang mangingisda at saka ang dagat mo ay yung Facebook. So kung mangingisda ka, kailangan meron kang pamingwit o kaya mga lambat. So yung mga post mo ay magsisilbing mga lambat or bait at naghahanap ka ng mga leads para maging downlines mo or maging customers mo. Pero may mga times na wala kang maipost dahil wala kang maisip na masabi or wala kang idea dahil busy ka. Pero kailangan mong mag-post dahil kung hindi ka magpo-post, wala kang magiging downlines, wala kang magiging customers. Isa pa, importante ang pagpo-post dahil para makapagtanim ka ng mensahe sa isip ng mga prospects mo o mga kaibigans mo sa Facebook. Ang mga post mo ay magsisilbing mga seeds, parang mga seeds, mga buto, at ikaw ay para ring magsasaka na nagtatanim. So, kailangan dito sa trabaho natin sa networking, regularly, meron kang itinatanim sa Facebook. Actually, tinatanim mo yung mga post na yon sa isip ng mga viewers mo, mga friends or mga prospects. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maging mas effective dito sa Facebook gamit ang computer mo or whether you're using your cellphone or your computer as long na nasa Facebook ka. So, para maging mas effective ka sa pagne-networking mo online sa warm market na tinatawag. Pag tinatawag na warm market, ibig sabihin sa online ka nagne-networking. Meron naman yung tinatawag na cold market, ibig sabihin offline ka. Nagne-networking ka sa labas. In this particular moment, ituturo ko sa inyo kung paano ba maging mas effective. So, para maging mas effective ka, kailangan mo ng mga post. Kailangan mong mag-follow ng mga uplines or kahit sinong members sa mGlobal. I-follow mo sila para makopy mo yung mga post nila at ma-share mo sa iyong wall para makita ng mga prospects mo or ng mga kaibigan mo. Ngayon, paano naman mag-follow? Simple lang ang pag-follow. Ituturo ko sa inyo ngayon yung procedure. Kailangan mo mag-follow para lumabas sa notification mo yung mga pinopost na mga fina-follow mo. So, sino ang mga kailangan mong i-follow? I-follow mo yung mga malalakas mag-post sa mGlobal. Okay, for example, ganito yun. Dito sa Facebook mo, yan. So, halimbawa, ifa-follow natin si isa sa malakas sa mGlobal. Follow natin halimbawa si upline natin, Sir Abet Mariano. So, search mo siya, Abet. Abet Mariano, ayan. Lumabas na si Sir Abet. So, click mo yon. Click mo si Sir Abet para lumabas yung wall niya. Ngayon, nandito na tayo sa wall ni Sir Abet, di ba? Ayan, ayan si Sir Abet. Abet Mariano. So, paano mo siya ifa-follow? Makikita mo dito merong friends. I-click mo dito sa friends. Kung
gumagamit ka ng mouse, i-click mo dyan. Friends. Okay? Ngayon, nandun lumabas yung get notifications, at saka etc. So, para makita mo yung mga post ni Sir Abet, para lagi kang updated. Importante kasi na lagi kang updated sa mga events ng in global. Well, particularly si Sir Abet, lagi siyang updated. So, para ma-update ka rin, kailangan i-follow mo yung mga laging updated sa in global. At kung gusto mo rin ng mga post, edi get notifications ni Sir Abet. So, click mo yun, get notifications. Tapos, click mo rin yung close friends. Yan. So, ang tendency niyan, guys, kapag ganito ang ginawa mo, so, okay na yun. Sa notifications mo, doon lalabas yung mag-a-appear doon lahat ng post ni Sir Abet sa notifications mo. Yan. Kagaya niyan. Ito sa akin. Sa notifications ko, ayan. Sa notifications ko, makikita nyo, mag-a-appear dyan si Sir Abet Mariano. Kasi, pina-follow ko siya. So, lahat ng post niya ay lalabas dyan sa notifications ko. Ngayon, ako bilang upline, hindi lang mga uplines ko ang pina-follow ko, pati mga downlines ko. Para na monitor ko sila, nakikita ko kung ano yung mga pinopost nila. So, ganyan. Pag naging upline ka na, kailangan mong i-follow din yung mga downlines mo para nakikita mo kung anong activities nila dito sa Facebook. Ngayon, di ba kailangan mo mag-post ng something para sa wall mo. So, dapat marami kang sources. Damihan mo yung sources mo. So, dagdagan natin. Halimbawa, si Ma'am Gemma Lee. Type ko. Yan. Gemma Lee. Okay? So, yan. Lalabas dyan yung wall ni Ma'am Gemma Lee. Ngayon, punta ka naman ulit doon sa friends. Okay? Punta ka sa friends, click mo. Same procedure. Get notifications. Click mo sa get notifications. Well, if you're using mouse, yan. Click mo get notifications. So, magkakaroon siya ng check doon. And then, also, click mo rin close friends. Yan. So, lahat ng ipopost ni Ma'am Gemma Lee sa wall niya, mag-a-appear din sa notifications mo. Ngayon, kapag gano'n na nangyari, makakapili ka ng mga ipopost mo or mga isi-share mo sa wall mo kapag ka nag-appear sa notifications mo. Okay. So, isa pa. Halimbawa, si upline Sir Paul. Ayan. Sir Paul Oxen. Well, importante guys na alamin mo or alamin nyo kung sino yung mga malalakas mag-post para kapag ka nag-appear sa inyong notification, yung mga post nila, makakapili kayo. Ikaw na bahala. It's up to you kung anong post ang gusto mong kopyahin para meron ka ring ma-share sa wall mo at magsisilbing mga seeds mo or mga bait mo para makakuha ka ng mga leads or ng mga customers or ng mga magiging future downlines mo. So, okay na yun. So, naging close friends mo na si
Sir Paul in this case. So, ganun lang guys ang gagawin nyo. Try to follow, and then kapag ka nag-appear sa notifications ninyo yung mga post nila, like Sir Abet Mariano. Ayan, meron post si Sir Abet. Okay. Ayan, meron post si Sir Abet Mariano. Kung makikita mo. Ayan. So, for example, ito ang post ni Sir Abet. So, halimbawa, gusto ko siyang i-share sa wall ko. It's up to you, di ba? Kasi notified ka ng pinost ni Sir Abet. So, i-share mo. Share. Click share. Ayan. Diba? Share ko halimbawa yung post ni Sir Abet. So, mag-a-appear yun sa wall ko. Okay. Ayan. Share photo. Or yung post ni Sir Abet. Share ko ngayon sa wall ko. So, makikita yan ng mga friends ko sa Facebook. Bakit ba guys necessary yung pagpo-post regularly and consistently and constantly? Dahil you are planting seeds sa minds ng iyong mga prospects or mga friends. Dahil merong mga friends na nagmo-monitor ng iyong mga posts. Hindi mo alam, you're not aware, pero meron at meron mga nagmo-monitor dyan. Kasi the law of average works. Tandaan mo yun. Take note of that. Yung law of average, it works. Pag meron kang post, hindi lahat nakakakita niyan, pero merong mga nakakakita at merong mga nagpa-follow, merong aware dyan, merong nag-oobserba, meron din namang hindi. So maganda yung meron kang post dahil mataas ang tendency na makakakuha ka ng mga leads or ng mga future downlines mo. Kapag ka wala ka namang posts, edi wala ka rin magiging downlines. So, ganun guys. I hope na meron kayong natutunan ngayon sa aking tinuro sa inyo kung paano maging mas effective sa Facebook or pagiging online networker. So, in the future, meron pa akong mga ituturo sa inyo at antabayanan nyo po yung mga bagay na yan. So, good luck po and happy networking sa inyong lahat and God bless.